Muling binaha ang ilang flood-prone na lugar sa Quezon City at may mga nagbagsakan pang mga poste at billboard. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Kasunod ng yellow rainfall warning ng Pag-asa, kaninang alas 8 na umaga, binaha ang ilang lugar dito sa Quezon City. Abot hanggang lieg ang baha sa Waling-Waling Street sa Barangay Rojas District kaninang umaga. Walang alisan ng mga tao rito. Patigasan dito hanggat mababaw pa tubig. Mababaw pa yan. Hindi pinapansin ng tao yan. Perwisyo ang dulot ng mga pagbaha sa mga komunidad gaya dito sa Rojas District tuwing bumabagyo. Pero para sa iilan, pagkakataon ito para makapaghanap buhay. Mula sa pira-pirasong mga bakal, mga tanso, mga bote, pagkakataon ito para meron silang mapakain sa kani-kanilang mga pamilya. Ibebenta po sa junk shop. Para? Panggastos. Delikado rin kasi syempre may leptospirosis. Pwede rin kayong matetano dyan. Hindi po niinisip namin pero wala kami magawa kasi yun lang talagang hanap buhay namin. Hanggang baywang ang tubig kanina sa NS Amoranto Street malapit sa G. Araneta Avenue. Nagbangka ang ilang residente para makadaan. Hindi ito madaanan ng light vehicles pero may ilang sasakyang sumubok pa rin tumawid. Nandito tayo ngayon sa Pat Senador Street sa Barangay San Francisco del Monte sa Quezon City. Ayon sa mga residente dito, kahit na konting ulan lang, agad bumabaha dito sa kanilang lugar. Ngayong araw nga na ito, 3 beses na raw nagbabaha dito. Yung tubig bumabalik. Kasi sa kabilang side na doon, ilog na. Kaya once na magbaha, once na umulan, yung tubig bumabalik na. Sa Barangay Paligsahan, pansamantalang isinara ang bahagi ng Panay Avenue dahil sa malaking sanga ng puno na naputol at sumabit sa kawad ng kuryente. Sa Commonwealth Tandang Sora Avenue sa Quezon City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga plastic barrier at cone. Bahagyang bumagal ang trapiko. Sa Katipunan Avenue, poste at billboard naman ang natumba. Sa southbound na bahagi ng kalsada, humambalang ang isang billboard. Ayon sa MMDA, 2 sasakyan ang naiulat na natamaan. Bumigat tuloy ang trapiko. Walang nasugatan sa insidente. Sa northbound, isang poste ng kuryente naman ang natumba. Fortunately, wala pong nasugatan dahil sa harapang bahagi lamang ng kotse bumagsak yung poste. Sa ngayon po, naalis na natin yung kotse at itatabi rin po natin itong poste. Ayon sa Meralco, lumalabas sa pauna nilang investigasyon na natamaan na bumagsak na billboard ang kawad ng kuryente kaya nadamay ang poste. Natanggal na ang poste at gumulong ang operasyon para maibalik ang serbisyo ng kuryente. Nagpaalala ang Quezon City LGU sa mga may-ari na ibaba ang kanilang mga billboard at itabi ang kanilang tower crane tuwing may masamang panahon. Pia, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City ngayong alas 5 ng hapon. Kasalukuyan namang kiniklear ngayon ng Quezon City Engineering Department ang nabuwal na puno dito sa Panay Avenue. Balik sa iyo, Pia. Mag-iingat kayo at maraming salamat, Bernadette Reyes.